Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa pinakamagandang programa sa YouTube. Papa Dudut, matagal mo na akong loyal listener at masasabi kong nahuhook ako sa mga tinatampok mong kwento. Anyway, ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay totoong nangyari sa akin, pero aaminin kong mahirap yon paniwalaan. Dahil sa makabagong panahon na tayo at marami na sa atin ang hindi naniniwala sa mga supernatural na bagay. Ganun pa man ay isi-share ko pa rin sa inyo. Pero bago ako magsimula ay hayaan niyo muna akong ipakilala ang aking sarili. Ako si Jetty May Marasigan, 35 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Camias, Quezon City. Isa akong babaeng naniniwala sa soulmate. Bata pa lamang ako ay ini-imagine ko na ang sarili ko na kasama ko ang aking soulmate. Pero yung ini-imagine kong soulmate ko ay base sa lalaking artistang hinahangaan ko. At dahil sa batang 90s ako, ang lalaking artistang hinahangaan ko noon ay si Stefano Mori. Guwapong-guwapo ako sa kanya noon at nangungoleksyon pa nga ako ng mga litrato niya kasama ang mga kabatch niya ang sina John Prats at Carlo Aquino. Natatandaan ko na gumawa rin ako ng scrapbook dedicated kay Stefano Mori. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting lumawak ang pananaw ko pagdating sa soulmate. Siguro yung epekto na rin ng maturity. Natatandaan ko noong high school ako ay nagseryoso na ako pagdating sa pag-ibig. Oo, nagkaka-crush at merong mga nanliligaw sa akin. Pero Papa Dudut, hindi ako pumasok noon sa relasyon na alam kong infatuation lang. Samantala noong mag-college ako ay may nakilala akong dalawang lalaki na naging close ko. Sina Leonard at ang best friend niyang si Allen. Balik ka-course ko sila sa kursong Communication Arts at silang dalawa ang unang lumapit noon sa akin para makipagkaibigan. Later on ay nalaman ko na lamang na nagkakagusto na pala sa akin sina Leonard at Allen. Aminin ko man, hindi ako yung tipong maala Ivana Alawi na maganda at sexy, pero dahil sa pagiging jolly, sweet at friendly ko ay tila humanga sila sa akin. Dumating sa point na umamin sa akin si Leonard at nanligaw. Pero hindi ko kaagad na sinagot si Leonard dahil nang time na yon ay meron akong hinihintay na umamin at manligaw sa akin, si Allen. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero may something kay Allen na gustong gusto ng puso ko. I could not tell kung in love ba ako sa kanya that time, pero may feeling ako noon na parang matagal na kaming magkakilala. Halos pareho kami ng interes. Mabilis kaming magkasundo at para bang nababasa namin ang iniisip ng isa't isa. In other words ay parang connected talaga kami sa isa't isa. Pero Papa Dudut, hindi ako niligawan ni Allen kahit na ramdam kong may gusto siya sa akin. That time ay nahihiya naman akong gumawa ng first move. Habang itong si Leonard ay napaka-consistent sa panliligaw sa akin. Ipinaramdam talaga niya sa akin na ako ang kanyang prinsesa. Naging kasakasama ko at karamay sa problema at tagumpay. Ipinagtatanggol niya ako sa mga taong gustong sumira sa akin. At higit sa lahat ay pinagmamalaki niya ako at ipinapakita niya sa akin ang totoo kong halaga. Dahil doon ay unti-unting lumambot ang aking puso kay Leonard. At matapos ang 5 buwang panliligaw ay pumayag na akong maging girlfriend niya. Samantala nang mabalitaan ni Allen na magbo-boyfriend-girlfriend na kami ni Leonard ay nalungkot siya. Pero kapag kaharap kami ay nagpe-pretend siyang masaya para sa akin. Ganon pa man kahit na nasasaktan siya noon, ibinigay pa rin niya ang kanyang buong suporta sa amin ni Leonard at naging best friend pa rin namin siya. Natatandaan ko naman na madalas biru-biruin ni Leonard si Allen
na mag-girlfriend na rin pero hetong si Allen ay hindi talaga siya tumingin sa ibang babae. Sabi pa nga niya sa amin noon mas gugustuhin na lamang niyang tumandang binata kaysa pumasok sa isang relasyon na hindi naman niya talaga gusto. Sa kabilang banda ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Leonard at masasabi kong loyal siya kasi ilang beses ko siyang sinubukan noon pero hindi talaga siya tumingin sa ibang babae. At higit sa lahat ay marunong siyang makiramdam. Alam niya agad kapag gusto ko o ayaw ko ang isang bagay o ang ginagawa niya. Kaya sa tagal ng relasyon namin ni minsan talaga papadudot ay hindi kami nagtalo ni Leonard. Although napapagalitan ko siya minsan kasi makulit at may pagka-prankster. Pero ang saya namin ng boyfriend ko ay biglang napalitan ng lungkot at pag-aalala nang biglang magkasakit si Allen at manghina ang buo niyang katawan. Hanggang sa na-diagnose na lamang siyang may leukemia. Siyempre bilang kaibigan ay palagi kong dinadalaw si Allen para palakasin ang loob niya. At may pagkakataon na nagboboluntaryo na akong alagaan si Allen habang nakaratay siya sa kanyang kama. Samantala ayos lang yon kay Lander. Katunayan ay natuwa pa nga siya sa akin dahil napakabuti ko raw tao kaya lalo pa raw siyang na in love sa akin. Isang araw habang nasa bahay ako ni Allen at inaalagaan siya ay hinawakan niya ang aking kamay. Sabay na nagpapasalamat sa kabutihang ipinakita ko sa kanya. Ginagawa ko ito Allen kasi mahalaga ka rin sa akin, ang sabi ko sa kanya. Natahimik naman si Allen at parang may gusto siyang sabihin sa akin. Pero nag-alinlangan siya noong una. Hanggang sa hindi na niya kinaya kaya nagsalita na siya. Jetty, alam mo ba na may gusto ako sa iyo? Aniya. Napangiti naman ako sa aking narinig. Alam ko yun. Pero pasensya ka na kung mas pinili ko si Lander kesa sa iyo ha. Ang sabi ko na may halong lungkot. Naintindihan ko at kasalanan ko rin naman kaya hindi mo napansin ang pag-ibig ko. Naunahan kasi ako ng pagkatorpe kaya hindi ko na ipagtapat sa iyo na mahal kita. Nangihinayang na sagot ni Allen sa akin. Pero Jetty, hindi mo ba napapansin na parang konektado tayo in a way? Pagpapatuloy pa niya. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Napansin ko din yun. Nagkakasundo tayo sa lahat ng bagay. Nagtutugma ang mga isipan natin at saka ramdam ko yung feeling na parang ang tagal-tagal na nating magkakilala. Oo, matagal na kitang best friend pero yung tagal na tinutukoy ko parang beyond sa present life natin. Sinusubukan kong ipaliwanag doon sa kanya ang aking nararamdaman. Ibig mong sabihin noong nakaraang buhay natin magkakilala na tayong dalawa? Tumango naman ako bilang sagot sa sinabi niyo ni Allen. Oo, ang sabi ko pa sa kanya. Hindi kaya soulmates tayong dalawa? Yun ang tanong niya sa akin na bigla akong napaisip. Hindi ako nakakibo sa kanya pero aaminin ko na may sundot sa puso at kaluluwa ko yung sinabi niyang yon na baka soulmates kami. Pero hindi na lamang ako kumibo at sa halip ay iniba ko na lamang noon ang topic. Pero pag uwi ko sa bahay ay napagtanto kong may nararamdaman din akong pag-ibig para kay Allen. At ibang iba siya sa nararamdaman ko para kay Lander. Samantala lumipas ang buwan at lalong lumala ang sakit ni Allen. Hanggang sa dumating sa punto na nag 50-50 na si Allen. At sa huling-hiling niya bago siya mamatay ay makita niya ulit ako. Ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw si Allen bago pa ako makarating sa ospital. Papadudot simula noon ay palagi nagpapakita na si Allen sa aking panaginip. Ang weird lang dahil sa panaginip ko siya daw ang boyfriend ko sa halip na si Lander. At may pagkakataon pa na nananaginip ako na nasa isang probinsya raw kami at si Allen daw ang asawa ko. At meron daw kaming 6 na anak. Sa kabilang banda bukod sa panaginip ay madalas ding magparamdam sa akin si Allen. Sa tuwing nakakaramdam ako ng mga yabag tuwing gabi. At kapag mag-isa naman ako sa aking kwarto ay naaamoy ko ang isang pamilyar na scent na alam kong si Allen lang ang merong ganon. At dumating ang unang birthday niya napatay na siya. Hindi ko noon sinasadyang makalimutan yon dahil abala ko noon sa aking trabaho bilang receptionist. Noong gabi ilang minuto bago mag-out ako sa trabaho ay parang natanaw ko sa salamin ng bintana na dumaan ang isang pamilyar na figura.
Agad kong napagtantong si Allen yon. Tapos nagulat na lamang kami ng isa ko pang kasamang receptionist nang biglang bumukas ang automatic door kahit na walang taong dumaraan. "GT, nakita mo yun?" Kinakabahang wika sa akin ang kasama ko. "Oo," sagot ko sa kanya. Pagkatapos noon ay napabuntong hininga ko bago muling nagsalita patungkol sa misteryosong elemento na pumasok sa loob. "Ikaw ba yan, Allen? Kung ikaw yan ay buksan mo nga ulit," sabi ko na may halong paghahamon. At biglang bumukas ulit ang automatic door nang walang tao. Dahil sa takot ay napatakbo ang kasama kong receptionist na may kasamang pagmumura habang ako ay nanatili lamang sa aking pwesto. Hindi ako natatakot at pakiramdam ko kasi si Allen nga ang pumasok. Hanggang sa naalala ko bigla nakaarawan niya pala ng araw na yon. "Allen, sorry kung nakalimutan ko ang birthday mo ha. Sobrang busy ko lang kasi nitong mga nagdaang araw." Paliwanag ko kahit wala akong kausap noon. Mamayang kaunti ay naramdaman kong may humawak sa aking balikat. Bagamat wala akong nakikita pero nararamdaman kong may lamig. Pero papadudot hindi ako natakot at sa halip ay hinayaan ko na lamang nadamhin ang lamig sa aking kamay. Hanggang sa muli akong natauhan ng nawala ang kakaibang lamig na yon at muling bumukas ang automatic door. Samantala sa paglipas ng mga taon ay nawala din ang pagpaparamdam ni Allen at kasabay noon ay ang lalong pagtibay ng relasyon namin ni Lander. Pero isang pangyayari ang sumubok sa aming relasyon ng panahon na yon. Natatandaan ko birthday yon ng kaibigan kong si Gail at habang nagkwekwentuhan kaming magkakabarkada tungkol sa aming mga love life, napukaw ang aking atensyon sa isa sa mga sinabi ng kaibigan kong si Gail tungkol sa paano mo malalaman kung sino ang iyong soulmate. May binabasa ako ngayon tungkol sa mga weekend spells at alam niyo ba, meron akong nakitang spell para malaman ninyo kung sino ang inyong soulmate. Excited na wika ni Gail sa amin. "Talaga? Paano gawin?" Interested na tanong ng aking kaibigan naman na si Vicky. Matagal na kasi siyang single kaya very eager siyang mahanap ang kanyang soulmate. "Baka naman nakakatakot yan o may sa demonyo," hirit ko naman. "Wala, malinis ito. Hindi ito sa demonyo. Bali gagawin mo lang ito ng 3:00 ng madaling araw sa harap ng salamin habang hawak-hawak ang kandilang kulay pink." Pagkatapos noon ay pinaliwanag na ni Gail ang instructions para malaman ko kung sino ang aking soulmate. Una raw ang gagawin ay kumuha ng pink ng kandila at ilagay ito sa harapan mismo ng salamin bago mag 3:00 ng madaling araw. Ang kulay pink daw na kandila ang nagre-represent ng romantic love. Huwag din daw kakalimutan ang isang sheet ng papel at ballpen. Pangalawa ay magdasal ayon sa sinasabi ng weekend ritual. Hindi ko na isusulat pa dito kasi masyadong mahaba at saka ibang lengguwahe. After mong banggitin ang weekend prayer ay magdasal ulit. This time sa Diyos naman at humingi ng divine guidance towards your highest good. Pangatlo ay sindihan ang kandila. Pagkatapos ay huminga raw ng malalim at mag-set ng intention to manifest your soulmate. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsulat ng letter na nakapangalan mismo sa Diyos, asking to grant you the desire of your heart. At kapag natapos mo nang isulat ng iyong letter ay basahin mo ito ng malakas sa harap ng salamin with conviction. Pagkatapos noon ay banggitin daw ang mga katagang ito sa harap ng salamin. "O Diyos ng pag-ibig, ipakita mo sa salamin ang taong kabiyak ng aking kaluluwa at buong pagkatao, ang taong tunay na magmamahal sa akin magpakailanman." Pagkatapos daw noon papadudot ay pagpatak ng 3:00 ng madaling araw ay ipapakita na raw ng salamin kung sino ang iyong soulmate at kung saan siya mahahanap. Nung una talaga ay hindi ako naniniwala pero sobra akong na-curious kaya naisip ko siyang gawin pagka uwi ko sa bahay. Swerte ko naman na inabutan ako ni Gail ng pink na kandila nang sabihin ko sa kanya na intensyon kong gawin ang ritual. At yun nga papadudot, pag uwi ko sa bahay hindi na ako natulog at hinintay ko ng magmadaling araw. Pagsabit ng 2:45 ng umaga ay sinimulan ko ng ritual sa isang madilim na kwarto at tanging ilaw lamang sa lamppost ang nagbibigay ng liwanag sa loob.
Sinunod kong mabuti ang ritual. Samantala madali naman akong natapos kaya matyaga na lamang ako naghintay sa harap ng salamin habang nakasindi pa rin ang kandilang pink sa aking harapan. Nang sumapit ang eksaktong 3:00 ng madaling araw ay nagulat at napatras ako nang mapansin kong umusok ang loob ng salamin. Pagkatapos ay unti-unting nabuo ang imahe ng isang lalaking napakapamilyar sa akin. Ine-expect ko na si Leonard ang soulmate ko kasi siya ang boyfriend ko. Pero ibang sinasabi ng salamin. Dahil ang imaheng lumitaw sa salamin ay walang iba kundi si Allen. Nakangiti siya sa akin at parabang natutuwa siya na sa wakas ay nalaman ko na rin ang katotohanan. Pero sandali lang ang imaheng lumitaw dahil may tila malakas na hangin ang pumasok noon sa aking kwarto na siyang ikinamatay ng apoy sa kandilang pink at kasabay ng pagkamatay ng apoy sa kandila ay nawala din ang imahe ni Allen sa salamin. Simula noon Papa Dudut ay parang nanghina na ang buong katawan at pagkatao ko. Sobra akong nanghinayang napatay na pala ang aking soulmate. At dahil sa katotohanang ipinakita sa akin ng salamin ay parang nawalan ako ng gana sa relasyon namin ni Leonard. Nagsimula na akong manlamig at hindi nagtagal ay nagkakaroon na kami ng misunderstandings. Hanggang sa nagtalo kami sa isang bagay na naging dahilan para magpalamig muna kami. Alam ko Papa Dudut na sobrang nasaktan si Leonard lalo na noong inamin ko sa kanyang tungkol sa ritual na ginawa ko at hindi siya ang aking soulmate. Siguro nga ibang ipinakita sa iyo ng salamin na hindi ako ang iyong soulmate. Pero sa ilang taong relasyon natin ay minahal kita ng buong tapat. Marami akong sinakripisyo sa aking buhay. Mapatunayan ko lang sa iyo na mahalaga ka sa akin. Pinaglingkuran kita Jetty. Itinuring kitang reyna ng buhay ko. Kulang na lang ay sambahin kita. Hindi pa ba sapat ang ginawa kong yon para patunayan ko sa iyo na higit pa ako sa soulmate mo? Yon ang sinabi ni Leonard sa akin at sobrang dinurog noon ang puso ko. Labis akong nakonsensya at binala kong bawiin ang sinabi ko. Pero huli na ang lahat dahil umalis na noon sa harapan ko si Leonard. Hindi na niya kasi kayang indahin ang sakit na nararamdaman niya. Kaya nagpasya na lamang akong umuwi noon at doon ko sa kwarto ko ibinuhos ang mga pagsisisi at panghihinayang ko. Hanggang sa nakatulog ako noong gabing yon at nagpakita si Allen sa aking panaginip. Siguro ako ang sinasabi ng salamin na soulmate mo. Pero wala na ako dyan. Si Leonard higit pa sa soulmate ang ipinakita niyang pagmamahal at dedikasyon sa iyo. Mahalin mo siya Jetty. Pahalagahan. Ituring mo siyang yung soulmate. Huwag mong hayaan na mapunta sa walang lahat ng sinakripisyo ko para maging matatag lamang ang relasyon ninyo. Yon ang natatandaan kong sinabi niya sa akin. Kaya kinaumagahan ay agad kong pinuntahan sa kanyang bahay si Leonard at doon ay humingi ako ng tawad sa kanya at sinabi kong mahal na mahal ko siya. Nang higit pa sa aking buhay. Agad naman akong niyakap ni Leonard at mangiyak-ngiyak na nakipagbalikan sa akin. At yun nga ang nangyari Papa Dudut. Lumipas ang maraming taon at kami pa rin ni Leonard ang magkasama. Katunayan ay mag-asawa na kaming dalawa at may 3 na kaming mga anak. Masaya kaming naninirahan dito sa Camias, Quezon City. Papa Dudut siguro nga ay si Allen ng aking soulmate pero proud akong sabihin na si Leonard ang aking one and only. At hanggat nabubuhay ako ay siya lamang ang mamahalin at paglilingkuran ko. Dito ko natatapusin ang aking kwento, hindi man ito masyadong nakakatakot pero kahit papaano ay makapag-iiwan ito ng kaunting inspirasyon sa inyo. Sa mga nakikinig ngayon ay pahalagahan ninyo at mahalin ang inyong mga mahal sa buhay. Dahil karugtong na sila ng inyong buhay. Muli maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Jetty May Marasigan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat,
ito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.